Pagtitinda ng iba't ibang merienda ang kinabubuhay ni Aprilyn sa kanyang pwesto sa Tuba Benguet. Kada araw kumikita sila ng 500 hanggang 1,000 piso. Pero ibabawas pa rito ang kanyang mga gastusin sa mga sangkap at LPG. Kaya naman hirap ito ngayon kung paano niya pagkakasyahin ang kita, lalo pat tumaas na naman ang presyo ng LPG. Dagdag po sa gastos, imbis na yung pambili po ng gasol is mapupunta na po sa ibang gamit po sa bahay. Ganito rin ang sitwasyon ngayon ni Nanay Francesca, kaya naman todo ng paghihigpit nito sa kanyang budget. Dapat si Presidente, yan ang ibababa niya, gasol, gasolina, bigas. Paano nang buhay natin? Paano na yung pambili ng gasol na walang 1,000? Kawawan din kami na consumer na ganyan ang taas. Tapos may nang binta. Anong gagawin natin? Dapat si Presidente, yan ang ibaba niya. Sa pagpasok ng Disyembre, ipinatupad ng mga manufacturer ng LPG ang 2 pisong dagdag singil. Pero ang ilang mga retailer, hindi na muna nagtaas gaya na lamang ni Nanay Leia. Actually, nagdagdag ako sa delivery ko pero dito sa store naka-steady. Hindi ko muna ginagalang ang benta ko sa store kasi nga siyempre yan yung mga bumibili para hindi masyadong mabigatan. Sa delivery na lang. Kunyari katapusan tapos 1 o'clock na the following day nakataas na siya at madaling araw. Yun usually ang time na nagtataas sila. Ang kumpanyang Petron, 2 piso ang ipinataw na dagdag presyo. Ibig sabihin sa 11 kilograms na tangke, 22 pesos ang dagdag sa presyo nito. Ang ibang kumpanya naman gaya ng Sulin nagpataw lamang ng piso at 64 na sentimo o katumbas naman ng 18 piso at 4 na sentimo sa kada 11 kilo ng tangke ng LPG. Ayon sa mga kumpanya ng LPG, ang pagtaas ng presyo ay resulta ng pagtaas ng international contract price sa pandaigdigang merkado. Vanessa Bugtong, RNG News.